Hello mga idol. Magandang umaga sa inyo. This is JM from JM Hoopcast Channel. Ngayon mga idol, pag-usapan natin itong Game 5 prediction between Hinebra versus Token Tex Idol. Okay, ngayon mga idol, nakita natin na ang laban sa Game 4, nakita natin kung ano ba ang naging strength ng Hinebra at kung ano ba talaga yung strength ng Hinebra ulit. Okay? So, ngayon mga idol, since nakita natin kung ano yung naging strength na ng Hinebra, okay? Lalo na yung nakita natin yung lalim ng lineup ng Hinebra. Okay? So, we know naman na once na pumutok yung bench unit ng Hinebra, ganito magiging resulta na aabot talaga ng tambakan mga idol. And especially mga idol, balik tayo sa topic natin na Game 5 prediction, okay? Ngayon mga idol, for me, I go for Token Text right now mga idol kasi nagbe-base lang ako sa consistency, okay, in terms of adjustment. Okay, though na-expose na ni Coach Tim Cone yung bench unit ng Token Text na walang nabigay na production kaya nanalo din tong Hinebra. Okay, but now I still choose Token Text kasi nakita natin na pagdating ng second half, mga idol, ang bilis ng adjustment nila and yet yung lamang na 10 to 13 points ng Hinebra mga idol is sobrang daling habulin ng Token Text. Okay? Ngayon mga idol, pag-usapan naman natin itong team ng Hinebra na pinamumunuan ni Coach Tim Cone. Okay, ngayon itong si Coach Tim Cone mga idol, to be honest mga idol, from Game 2, kung napapanood nyo talaga from Game 2, Game 3, Game 4, yung talagang yung starting unit nila or doon pa lang sa first and second quarter mga idol, talagang kayang-kaya nilang lamangan ng Token Text. But the problem is, nung sa Game 2 and Game 3 mga idol, talagang hindi nila nasusolusyonan yung adjustment na ginagawa ng Token Text. But now, dito sa Game 4, nakita natin mga last 3 minutes, okay, last 3 minutes or 2 minutes, kung di ako nagkakamali mga idol, nakita ni Coach Tim Cone yung butas or yung solution na pwedeng ikapanalo ng Hinebra. Okay? Ngayon mga idol, since nandito tayo ngayon sa Hinebra mga idol, ang pwedeng keys to win neto mga idol dahil sa injury ni Brownlee, I think nandito si Scottie Thompson, okay? Nandito si Scottie Thompson para mag-step up, though naging off night siya during Game 4. Naka-score lang siya ng almost 9 points lang yata, 8 points sa paglalaro niya ng 40 minutes. But yung production niya built sa rebounds is more than 8 to 9 or 10 rebounds kung di ako nagkakamali mga idol. Okay, yung presence lang ng isang Scottie Thompson nung Game 4 sa offensive side lang ang nawala. Pero I think dito sa Game 5, mas lalong gigil ang makikita natin kay Scottie Thompson sa laban dito sa darating na Game 5. Okay? Especially mga idol, sana ma-maintain or maging consistent si Stephen Holt na kung ano yung performance na ginawa niya nung Game 4 na offensive side niya ay sana magtuloy-tuloy kasi we know naman kung ano yung capability ng isang Stephen Holt and especially dito kay Japit Aguilar na umiscore nung 18 points sa Game 4. Okay? And pinaka nag-step up dito mga idol at isa sa pinakamalaking nagawa sa Hinebra during the Game 4 is yung hot shooting ni Jamie Malonzo and I hope na sana maging consistent or ma-maintain niya or madala niya sa Game 5 kasi mga idol, once na mag-step up tong bench unit ng Hinebra for RJ Abarrientos, Ahamnisi, and Malonzo, I think matatalo talaga ang Token Text dito mga idol. Dito naman tayo sa pinili ko sa Game 5 prediction na pinamumunuan naman ni Chot Reyes. And bago ko umpisahan dito sa Token Text mga idol, sana bumalik yung kumpiyansa ng isang Troy Rosario
dahil nakita natin talagang 0 out of 0 at as in wala siyang attempt nung game 4 mga idol and 0 points siya. So dito na tayo ulit kay Coach Chot Reyes na pinamumunuan niya kasama si RHJ na nakita natin na almost 17 points lang ang na-product niya and good move yun or magandang adjustment ang ginawa ng Hinebra para kay RHJ gaya nga na sinasabi namin na kayang manalo ng Hinebra if kung ililes nila ang offensive production ng isang RHJ kasi once na males yun mga idol, possible tagang talk and text. Okay? And I think ang to win nila itong si RHJ gigil to, babawi to para sa game 5 and gaya ng sabi ko sa live na itong game 5 na to talagang dikdikan to kasi itong game na to is pag nanalo kung sino man manalo dito mga idol, isang panalo na lang magcha-champion na sila. So, they are willing to fight until the end of the game. Yun yung mangyayari dito. Okay? And I think ang keys to win dito is sana lumabas na talaga ang production ng isang Off-Tana. Samahan na natin ng isa pang Pugoy and Aurin na talagang tutulong para sa token text. Syempre itong si Aurin, kaya ako nasabi si Aurin dahil kung hindi mag-adjust to si Coach Chot Reyes na kung gagawin pa rin na starting unit itong Sinambatak, dapat si Kim Aurin na mag-adjust, okay, or mag-step up para sa second unit ng token text. And I hope na sana si RR Pugoy and si Off-Tana talagang maganda agad ang gawin kung ano yung ginawa ni RR Pugoy nung game 1, sana lumabas ulit yon. Okay? And I hope na pati tong si Cobontin in terms of defense sana makapagbigay siya ng contribution sa opensa dahil nakita natin na na-expose ni Coach Tim Cone and lockdown niya yung second unit ng token text during the game for PBA finals. Okay? And sana ito mga idol, si Era may malaking ambag din sana na totally for open, sana sa sa defense, okay, sa paint area. Okay, kahit papaano maging rim protector siya. And again, for my game 5 prediction, I choose token text mga idol. So reason ko lang bakit ko pinili ang token text mga idol, it's because of yung consistency nila sa pag-a-adjust every second half. Okay, kayang-kaya agad nilang habulin. At the same time mga idol, kaya nasa stand pa rin ako ng token text kasi yung game 1, game 2, game 3, the consistency of their bench is nandun talaga. However, I know naman na itong Hinebra, alam natin kung ano yung strength nila, lalo na pag pumutok yung second unit nila. Okay? And gusto ko lang tignan kung magiging consistent or mami-maintain ba ng Hinebra or ng second unit ng Hinebra yung ginawa nila sa game 4. Kasi once na mangyari yon, okay, at manalo ang Hinebra sa game 5 tapos ang talagang nakapag-contribute mga idol is yung second unit, for sure mga idol, ang magiging prediction ko para sa game 6, magiging Hinebra ako. Okay? So again, this is JM from JM Hoopcast channel. Salute and God bless mga idol. Bye-bye. JM Hoopcast, ready ka na ba? Basketball analysis, walang kalabuan. Bawat laro, bawat galaw, tinitingnan ang tama. Pagdating sa basketball, JM ang may alam na. Tip-off na game on, sino ang magpapakita? Dribble, crossover, pasok sa paint, mas mabilis pa sa hangin. Pick and roll, defense nakafocus. Pero JM Hoopcast, tinitingnan na ng bawat process. JM Hoopcast, game insight sa lahat ng plays. Bawat galaw, bawat strategy, kitang-kita sa mga ways. Fast break, transition offense, triple threat. Bawat detail, ibibigay, walang labis, walang kulang, perfect. Offense versus defense, sino ang may edge? Half court set, sino ang mag-lead? Basta JM Hoopcast, di pwedeng magsinungaling. Bawat move, tinitingnan, bawat pass, tinitigbang. Huling segundo
segundo, sino ang aakyat? Step back jumper, buzzer beater, pasok laro na ang lamang. Bawat turnover, rebound, assist. Ang analysis ng JM Hoopcast, as precise as it gets. Huling segundo, sino ang aakyat? Step back, jumper, buzzer beater, pasok laro na ang lamang. Bawat turnover, rebound, assist. Ang analysis ng JM Hoopcast, as precise as it gets. Palam ka kasulad sa insight, basketball knowledge na kumpleto, perfect